Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaasahang bumaba ang kabuuang utang ng Pilipinas sa katapusan ng taon. Ito'y dahil sa pagbabayad ng National Treasury ng major loans kasabay ng mas kaunting pangungutang lamang nito. Sa pahayag ng Bureau of the Treasury, ang kabuuang natitirang utang ng pamahalaan na 17.56 trillion pesos nitong katapusan ng July 2025 ay inaasahang bababa sa 814.2 billion pesos worth of domestic bonds sa December 2025. Ang nasabing utang ng pamahalaan ay bunsod ng pagsuporta sa pangunahing infrastruktura at pagpapaunlad sa inisyatiba ng Administrasyong Marcos sa edukasyon, pangkalusugan, agrikultura, social services. Pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects ang ninanais ng ilang mambabatas. Tuhayan ng ulat. Desidido sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na mapanagot lahat ng sangkot sa katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang kanilang iginiit sa isang ambush interview sa Senado nitong Miyerkules. Kaugnay ng patuloy na investigasyon ng dalawang kongreso patungkol sa kaso, pagtitiyak na pahayag ni Estrada. Of course, meron namang mararating. Ganito rin ang ipinunto ni Villanueva. Ngayon, hope springs eternal. Naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Ang pahayag na ito ay batay sa pagkakadawit ng pangalan ng senador sa mga kontraktor na gumawa umano ng anomalya sa naturang mga proyekto. Giit ni Villanueva na pawang fake news sa mga ipinupukol sa kanya at kasalukuyan na nila itong inaaksyonan kasama ng kanyang legal team. Samantala, kasalukuyan ng binubuo ng palasyo ang composite team para sa Independent Commission na mag-uusig sa umano'y mga anomalya sa flood control. Habang patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways at iba pang kaugnay na kagawaran at ahensya sa ilang mga nakalistang proyekto sa Bulacan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magkatuwang na ininspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Pasig City Mayor Vico Soto ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Ortigas Station nitong Miyerkules. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ng mabilis ang proyekto. Ayon kay Lopez, matatapos ang proyekto sa loob ng 3 taon at karagdagang 2 taon bago maging operational. Nagpasalamat si Mayor Soto sa ahensya dahil nasimulan na ang pagsasaayos ng istasyon matapos ang 2 taong delay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DPWH Secretary Dizon sinuspinde ang bidding para sa mga locally funded project. Ilbo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Pirmado na ng DOJ. Panukala sa pondo ng DepEd para sa 2026, lusot sa House Committee. DOTR at Mayor Soto, ininspeksyon ang konstruksyon ng Subway Ortigas Station. Kabuuang utang ng Pilipinas, inaasahang bumaba sa katapusan ng taon. At Korean actor Lee Jung-suk,
ibalik bansa para sa kanyang fan meeting sa November. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.